Tawagin niyo na lang po akong Laika. 27 years old na po ako sa kasalukuyan. Kung ilalarawan ko po ang sarili ko ng mabilisan at base na rin sa mga nagsasabi sa akin, matangkad na daw po ako para sa isang babae. 5'7" po kasi ang height ko. May itsura daw po ako o dahil nadala lang ng maputi kong balat. Hidagdag pa na magaling din daw ako manamit. Siguro ito na rin ang naging asset ko pagdating sa mga lalaki, kaya naging lapitin ako. At aaminin ko po, pag trip ko ang isang lalaki, sumasamo po talaga ako sa kanya. At dahil marupok ang ate ninyo, madami akong natipuhan kasi madami na sa kanila ay masasabi kong gwapo talaga. Meron nga naligaw sa akin na model kaya hindi ko talaga pinakawalan. Kung sakali mang hindi ako trip ng isang lalaki at trip ko naman siya, ako na ang gagawa ng paraan para mapansin niya ako. Isa sa mga naging partner ko ay si Ramil, 30 years old. Isang lalaki na nagtatrabaho bilang isang call center agent. Matangkad siya, mestizo, at masasabi kong may ibubuga naman pagdating sa alam nyo na yon. Pero ang pinakamahalaga sa akin sa kanya ay ang paraan niya kung paano niya ako tinatrato. Parang espesyal talaga ako sa kanya. Si Ramil yung tipong kapag kasama mo, ramdam mo na mahal ka niya kahit hindi niya laging sinasabi yon. Hindi siya tulad ng ibang nakakasama ko na ang gusto lagi ay diretso na kagad sa main event. Nung makilala ko siya, akala ko siya na yung magiging eto na talaga. Yung magpapatigil sa akin na humanap ng iba. Kaya ginawa ko siyang boyfriend. Pero kahit nung naging kami na, hindi nagbago ang ugali ko. Hindi pa rin ako nakukontento sa isa. Ang totoo, sinamantala ko ang pagmamahal niya sa akin habang naghahanap pa rin ako ng ibang makakasama. Isang gabi nang lumabas ako nang hindi nalalaman ni Ramil dahil nasa trabaho siya nun, may isang lalaki na dumating sa buhay ko. Isang white American. Si Jake. Matangkad siya at kapansin-pansin ang kulay niyang asul na para bang tumatago sa kaluluwa ko kaya lalo ko siyang nagustuhan. Nakilala ko si Jake sa isang dating app. Napag-alaman ko na nagbabakasyon lang siya dito sa Pilipinas. Nung unang topic lang namin ay tungkol sa magandang lugar na magandang puntahan dito sa Pilipinas. Hanggang sa mauwi na nga sa isang meet-up. Malapit lang naman daw siya sa location ko kaya kung gusto ko daw, siya na ang pupunta sa akin. Pero tumanggi ako kasi hindi ko sinabing may boyfriend na ako. Kaya ang sabi ko sa kanya, meet halfway na lang kami. Nang gabi din ngayon ay nagkita kami. Nasa trabaho noon si Ramil. At Kuya Dax, inaasahan ko na talaga na may mangyayari sa amin at pareho naming ginusto yon. Naglakad kami palabas sa isang mall. May lamig sa hangin pero hindi ko ito nararamdaman dahil parang may init na naglalakbay sa loob ng katawan ko. Nang bigla niyang hinawakan ng kamay ko, hindi na ako nagdalawang isip. Hinawakan ko rin siya ng mahigpit. Mula doon ay unti-unting lumalim ang aming paglapit. May mga sandali na ramdam ko ang init ng kanyang labi sa leg ko. Ang mga kamay niya ay malumanay na humahaplos sa likod ko. Hindi ito yung karaniwang hawak ng mga dati kong nakasama. Hindi ko sinabing mahal ko naman siya. Pero parang nung gabi ngayon, natupad ang isang pangarap ko na makatikim ng ibang putahe, ibang lahi. At gusto ko ding mapatunayan na kung totoo ba ang sabi-sabi na dakila ang mga puti. At oo Kuya Dax, totoo talaga ang chismis. Pagkatapos namin ni Jake ay madami pang sumunod sa kanya. Sabihin niyo ng masama akong babae. Pero kung ako siguro nasa kalagayan ninyo, ganun din ang sasabihin ko pero ganun na ako eh. Hindi ako nakukontento sa isa. Gusto ko yung maraming nakahain sa harap ko. Pero dumating ang kinatatakutan ko. Kasi isang araw, nagising na lang ako na hindi magandang pakiramdam ko. Nandyan na yung naduduwal ako. Nababahuan ako sa dati namang bangung-bango ako.
Mahinala na ako kung ano ba ang nangyayari sa akin at nakumpirma ko nga iyon nang mag-pregnancy test ako. Positive. Buntis nga ako. Kahit hindi ako sigurado, sinabi ko ito kay Ramil. Kahit hindi pa ako sigurado kung sa kanya ba talaga ang dinadala ko. At naging masaya naman siya sa ibinalita ko sa kanya. Hindi ko maipaliwanag kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ko nung buntis ako. Hindi lang dahil sa pagbabago ng katawan ko, kundi dahil sa bigat ng lihim sa likod ng ipinagbubuntis ko. Sa totoo lang po, Kuya Dax, wala naman talagang alam si Ramil sa nakaraan ko na madami na akong nakasamang lalaki maliban sa kanya. At kahit nung kami na, palihim pa rin akong nakikipagkita sa iba. Si Ramil ang boyfriend ko na matagal ko nang nakasama. Sobrang bait niya. Lagi niyang sinisigurado na kumain na ako ng tama, na kumakain ba ako sa oras, na may sapat ba akong pahinga. At sinisigurado niyang may regular akong check-up sa doktor para masigurado na healthy ang baby ko. Ipinaparamdam niya talaga na mahal niya ako, pati na rin ang dinadala ko. Habang lumalaki ang tiyan ko, bawat galaw ng baby ay nagiging paalala na may isang bagay na kailangang ilihim ko. Kapag tinitingnan ko si Ramil na nag-aalala sa akin, pinipilit kong itago ang guilt na nararamdaman ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang panindigan ang kasinungalingang iyon, na hindi ako sigurado kung kay Ramil ba ang dinadala ko. Kasi kahit bilangin ko, hindi pa rin ako sigurado kung kanino ba talaga ang dinadala ko. Dahil sunod-sunod na araw din na may nakasama akong iba't ibang lalaki. Aminin ko naman, Kuya Dax, tuwing gabi, pinag-iisipan ko kung paano ko sasabihin kay Ramil ang lahat. Paano ko ipapaliwanag na hindi pa sigurado na siya ang ama. Pinangungunahan kasi ako ng takot. Pero ipinapanalangin ko na sana siya na talaga ang ama ng dinadala ko. At kung mangyayari man iyon, magbabago na talaga ako. Ang pagbubuntis ko ay naging isang pagsubok hindi lamang sa katawan ko, kundi sa puso ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko ba kayang itago ang sikreto. Pero alam kong kailangan pag-isipan ko ng mabuti kung paano ko haharapin ang hinaharap naming dalawa, ng baby ko at ni Ramil. Hindi ko malilimutan ang araw na iyon, yung araw na isinilang ko ang baby ko. Buong magdamag, ramdam ko ang kaba, ang sakit, at ang halo-halong emosyon na hindi ko may paliwanag. Si Ramil naman ay sobrang maalaga at supportive. Kahit pagod at puyat sa trabaho niya, nandyan lang siya lagi sa tabi ko. Hawak ang kamay ko. Pilit ipinaparamdam na hindi ako nag-iisa. Pagkatapos ng matinding laban sa sakit ng panganganak, dumating na sa mundo ang baby namin. Nakita ko siya kagad. Hindi siya kamukha ni Ramil. May maputi kasi siyang balat. May kulay mais na buhok na hindi normal sa isang Pilipino. At higit sa lahat, ang kanyang mga mata ay kulay asul. Ramdam ko ang takot sa dibdib ko. Kung ano man ang mangyari, kailangan kong harapin ito. Hindi ko maiwasan na isipin na si Jake ang ama ng baby ko kasi siya lang naman ang nakasama kong may ganong lahi. Yung isang gabi na ngayon ay nagbunga ng isang buhay. Nang pumasok si Ramil sa kwarto kung nasan kami ng baby ko, nang titigan niya ang anak ko, baka sa mukha niya ang pagtataka. Hindi ko na siya hinintay na magsalita pa. Hinamin ko na sa kanyang totoo na hindi siya ang ama ng baby ko. Hindi ako sigurado kung paano niya tatanggapin ang katotohanan iyon. Ang mga salitang sinabi ko ay parang matulis na palaso na sumaksak hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa sarili ko. Inamin ko na rin sa kanya ang nakaraan ko at ang isang gabi ng pagkakamali ko. Nakita ko sa mga mata niya ang pagkabigla, ang sakit at ang pagkadismaya. Alam kong sobra siyang nasaktan pero deserve niyang malaman ang totoo. Kasi alam kong tatanungin din naman niya ako, kaya inunahan ko na siya. Pagkatapos kong aminin kay Ramil ang buong katotohanan,
Hindi na ako umasa pang kahit anong sagot mula sa kanya. Wala akong narinig mula sa kanya ni isang salita. Tiningnan niya lang ako saglit at kita ko din sa mga mata niya ang magkahalong sakit at galit sa ginawa ko. Tapos tumalikod siya, tumalis. Hindi ko na siya tinawag pa. Hindi ko siya masisisi kung gano'n na naging reaksyon niya. Naintindihan ko naman kung bakit siya hindi nakapagsalita. Sobrang bigat na mga binitawan kong katotohanan. Makalipas ng isang linggo, pinalabas na ako ng ospital kasama si Lucas. Oo, yan ang pinangalan ko sa anak ko. Sa totoo lang, sa unang tingin ko pa lang sa kanya, alam ko na kaagad kung sino ang tunay niyang ama. Hindi ko na kailangang tanungin pa. Kulay mais ang buhok niya at ang mga mata niya ay kulay asul. Ang ginawa ko ay umuwi ako sa bahay ng mga magulang ko. Wala akong idea kung paano nila ako tatanggapin. Pero nang bumungad si mama sa pinto, agad niya akong niyakap. Si Lucas ay agad niyang kinarga. Handon ako nakahinga ng maluwag. Doon na ako nagsimulang bumangon, Kuya Dax. Tinulungan ako ni mama sa pag-aalaga kay Lucas. Siya ang gumigising tuwing madaling araw para i-check ang baby ko. Kung basa pa ang diaper nito o gutom ito. Minsan, Kuya Dax, sa aminin ko, hinahanap-hanap ko pa rin yung dating buhay ko. Yung thrill, yung atensyon, yung mga lalaking sandaling dumadaan sa buhay ko. Pero sa tuwing naiisip ko ang nangyari sa amin ni Ramil, yung sakit na nadulot ko sa kanya, pati na rin ang batang mahimbing na natutulog sa tabi ko, humihinga na lang ako ng malalim at pinipiling magbago para sa kanya. Hanggang ngayon, wala pa rin kaming kahit anong paramdam ni Ramil sa isa't isa. Hindi ko alam kung galit pa rin ba siya sa akin, kung nasa na siya, kung iniisip niya pa rin kami ng baby ko. Pero hindi ko siya masisisi kung tuluyan na niyang pinili na iwasan ako. Hindi ko rin alam kung may pagkakataon pa para sa pagpapatawad niya, at lalo na sa second chance. Pero sa ngayon, hindi ko na muna iisipin yon. Hindi muna ako maghahanap ng pag-ibig. Hindi muna ako aasa sa isang lalaki. Sa ngayon, ang laman ng mga dasal ko ay para kay Lucas, na sana kahit hindi buo ang pamilya na magisnan niya, sisiguraduhin ko naman na buo ang pagmamahal na ibibigay namin sa kanya ng lola niya. Na sana, sa paglaki niya, makita niya sa akin ang isang ina na bumabawi. Hindi sa salita lamang, kundi na rin sa gawa. Kaya ngayon, Kuya Dax, trabaho muna at kinabukasan ng anak ko ang iniisip ko. Pag-ibig? Kung may darating, thank you. Kung wala naman, may isang lalaki naman na nagpapaligaya sa akin sa ngayon. At iyon ay si Lucas. Hanggang dito na lang ang sulat ko, Kuya Dax. Maraming salamat sa pagsasaboses ng kwento ko. Ako si Laika. At ito, ang true confession ko. Maraming salamat po sa pakikinig. Kung nagustuhan niyo po ang kwento, baka naman pwedeng paki-like. Kung hindi pa kayo nakasubscribe at bago lang po kayo sa channel ko, i-click nyo lang po yung subscribe button at pakikalembang na rin po yung bell para po ma-notify kayo pag may upload akong kwento. At nga po pala, kung gusto nyo mag-share ng kwento, i-email nyo lang po sa akin or i-PM nyo lang po sa akin sa Facebook page ko. Add nyo na rin po pala ako sa Facebook ko, Dax Magno. Ang lahat po ng detalye ng nabanggit ko ay nasa description box. Kung maisipan nyo man pong mag-share ng kwento nyo, no worries po. Pwede po nating gawing anonymous yung pagkatao ninyo o ibahin natin yung pangalan tulad ng mga unang nagpadala. Yun lamang po at maraming salamat ulit. Kita-kits po tayo sa susunod na kwento.